Huwag pabigla-bigla. Sa 8 bagay na ito nagsisimula ang pagputok na ugat sa utak natin. Dahil tayo'y padalos-dalos, ang pagbubuhat pala ng isang bagay na mabibigat na bagay o pag-iri ay merong epekto, masamang epekto sa ating ugat. Hello guys! Welcome back sa aking YouTube channel. Ako pala si Juliet Alcera, ang inyong ka-organic livings and ka-healthy tips. So guys, narito ang aking video. Napakalaga po nito. Ito ay nagbabagang balita. Nagbabagang balita. Promise, ito'y napakahalaga sa atin, lalo na dun sa mga mahihilig magbubuhat o magbubuhat ng mabibigat. Guys, meron pala itong masamang epekto sa ating utak kapag tayo'y nagbubuhat ng mabibigat. So, sa interesado nito, please say and paki-like naman, paki-subscribe, like, and comment. Dahil pagkatapos nyo nitong mapanood, talagang mapapaisip nyo na mag-iingat na sa pagbubuhat ng mabibigat. So, please stay and makinig hanggang dulo para marami kayong matutunan. So, narito guys, huwag pabigla-bigla sa 8 bagay na ito, nagsisimula ang pagputok ng ugat sa utak, ano? Pumutok ang ugat sa utak dahil binigla ang sarili na gawin ito. So una, bigla ang pagbubuhat ng sobrang bigat, no? So lalo lalo na yung mahilig mag-gym, 'di ba yung binubuhat nila na barbell ay nasa 25 kilos, 25 pataas. So guys, mag-iingat po tayo sa ating mga ginagawa, ano, tulad ng pag-gym at pag-i-exercise o kahit anong bagay pa man yan, mas malala pa sa gym na binubuhat natin. Lalo na yung mga kababaihan, kalalakihan na mahilig magbubuhat ng mabibigat na bagay. Mayroon po yung masamang epekto sa ating ugat. Kapag biglang nagbuhat ng mabigat, tumataas ng mabilis ang blood pressure. Pwedeng ma-stress ang mga ugat sa utak. O, di ba? Kaya, yes. Lalo na yung ano, yung nakaka-stress kasi lagi pagod na at tapos, 'di ba yung pagbigla-bigla mo pagbuhat ng mabibigat, biglang mag-expand ng gano'n. So, yung mga ugat sa utak natin is nai-stress na sila. So, yun ang dahilan na pagputok ng ugat natin, pagkakaroon ng mga high blood at pagputok ng ugat natin na bumabara, na nagkakaroon ng na magkakakumatos ang isang tao. So number 2, sobrang pag-eri sa pagdumi. O 'di ba yung ah, pasensya na sa mga mabigas ko dito ha, pero ito'y napakahalagang detalye o information para sa ating lahat. Lalo na yung 'pag nagdudumi ka na medyo matigas yung pagpupo mo. So 'yan, tapos yung taing-tai ka na talaga na yung bang tipong hindi mo na kayang tiisin. Pero pagdating mo ng CR is hindi siya basa-basa, hindi siya l lalabas agad. So kailangan mong umeri ng malakas, 'no? Kailangan mong umeri ng matinding pag-iri para lang mailabas mo 'yun. So isa rin 'yan sa masamang epekto sa ating ugat na biglang pag-iri. Nai-stress yung ugat natin, ugat sa ating utak, hmm. Ang matinding pag-iri ay puwedeng magdulot ng sudden pressure sa blood vessels. So, ayun pala. So, guys, ngayon, now I know na talaga. Kaya pala
na maraming tao din ang na-stress, nagkakaroon ng high blood dahil nga dito, sa katulad ng mga babae na mahilig magbubuhat, so mag-ingat-ingat na po tayo, 'no? Ito ay mas nangyayari kapag matigas ang dumi, ano? Kapag matigas talaga ang iyong dumi, mapipilitan ka sa pag-iri ng todo max na pag-iri talaga, no? May chronic constipation, yun. Yun na nga yung nahihirapan kang tumain, nahihirapan kang magpupo. Pasensya na kayo sa salitang mga salita na hindi naaayon sa ating mga viewers. So ito po kasi yung katotohanan, no? Ito po yung katotohanan. Matigas ang pagdumi at may chronic constipation. So ang gawin niyo lang talaga kumain tayo ng mga gulay kasi yung gulay, mga green leafy, yan yang nagpapalambot ng ating pagdudumi para hindi tayo mapilitan sa pag-ere dahil may masamang epekto pala ito sa ating, ugat ng ating utak 'no. So baka pumutok kapag matigas masyado yung pupo natin. So number 3, biglaang pagbangon mula sa pagkahiga. Yes, guys, ito talagang number 3 talaga. Ito talaga yung pinoproblema ko. Ako isa akong, high blood, pero naaagapan o nakokontrol ko naman dahil nga dito kasi nga tungkol dito sa mga video na share ko sa inyo, 'yan sinusunod ko 'yan lahat. Yun nga lang kasi may baby ako na gumigising sa ano, sa, kalagitnaan na ano ba yung tawag dito, sa madaling araw, midnight, biglang sisigaw, "Mama milk, mama milk." So, ikaw naman na nanay, as a mother naman 'no, kasi yung bang natataranta ka kasi yung isip ko baka tumayo na, nakalabas na ng kwarto, tapos ayoko rin yung sumisigaw siya sa pag-iyak kasi nga lalo na 'pag gabi. Bawal na marinig dun sa mga alam niyo na ng gano'n. So 'yan, bigla-bigla akong bumangon o bigla-biglang tumayo, yung palang sa pagbangon ko palang na 'yan, na time na 'yan, sumasakit ng ulo ko. Yun pala yung ugat ng utak natin is na-stress, guys. Promise, proven ko na ito, nasubukan ko na talaga ito kasi nangyari ito sa akin for how many times. Bawat gabi nangyayari ito sa akin kasi yung baby ko 3 taon palaging humihingi ng gatas. So, 'pag umiyak na nanghingi ng gatas, as a mother, bigla-bigla agad akong bumangon niyan. So, bawal pala. Bawal palang bigla-biglang bumangon kasi yun ay may masamang epekto sa ugat ng ating utak 'no. Kaya pala, bawat umaga talaga hindi ako makabangon agad, hindi ako makatayo agad kasi sobrang sakit ng ulo ko talaga 'no. Sobrang sakit talaga 'pag mga gano'n ang ginagawa ko. So, 'yun ang the best ko, sabi ko sa husband ko, unti-unti na nating, kasi malakas naman kumain ng kanin, unti-unti na nating sa waray lutasin ano, lulutasin. Ipahinto na yung inom ng milk ba kasi ito nga nangyayari sa akin ano. So baka simba ko ano lang, wag naman sana yung masama pa na epekto. So yun na yung number 3 ha. Kapag biglang bumangon, maaaring magbago ang blood pressure. Yes, guys. Proven talaga, totoong-totoo talaga ito. Mga mamsi, mga daddy, mga mema, totoong-totoo po ito. Nga. Sinasabi ko talaga sa inyo kasi lahat ng ito naranasan ko talaga. Pwedeng mahilo o maapektuhan ang daloy ng dugo sa utak. Yes. Lalo sa umagang-umaga pa talaga, ang sakit ng ulo ko, umagang-umaga pa talaga, stress na talaga ako dahil nga yun sa pabigla-biglang pagbangon, bawal pala yun. So, pagkakaumaga 'pag, minsan, dapat 5 AM, lumalabas ako, gumigising na kasi nga, dapat maiunat-unat yung katawan ko, yung ugat para hindi ako masyadong maaano ng high blood. Pero hindi ako makatayo agad kasi nga masakit masyado ang aking ulo dahilan nga do'n sa pabigla-biglang pagbangon sa pagtimpla ng gatas. So 'yun, number 4 na tayo, sobrang paggalit o sa matinding emosyon. Yes, ako mahilig din ako magalit, naiinis ako lagi sa mga
makukulit kong anak o sa mga taong pasaway, ano, dinidibdib ko talaga yan. Matagal yan matagal yan maalis sa isip ko. Halos abutan mo na ng 1 linggo, 3 araw at 1 linggo bago ako maka-move on. Kaya lagi ko naranasan yan. Ang matinding galit o stress ay pwedeng magpataas ng blood pressure. Yes, totoo yan. Halos araw-araw akong inatake ng mataas na blood pressure, no? Kasi lagi akong nagagalit sa mga anak ko, lalo na kapag di ko magustuhan ang kanilang ginagawa. Maglagay ng matinding strains sa blood vessels. So yan. Yun ang mangyayari pag lagi kang galit. Hindi ka na, mukha ka ng matanda, inatake ka pa ng high blood, nagkakaroon pa ng strain sa blood vessels. Yun, so, sabi nila, kasi daw kuno, mahilig daw ako magalit. Hindi mo naman kasi maiwasan yung mga ganon. Paano mo maitatama yung mga anak mo kung hindi mo sila pagsabihan at hindi mo sila pinapagalitan? O, diba? Kasi hindi ako konsentidor. Yan. So, minsan nakakalimutan ko na yung pag-iisip sa sarili ko, naingatan ko sa sarili ko kasi hindi ko talaga maiwasan yung mga ganon. Number 5, biglaang matinding pag-eehersisyo ng walang warm up. So, yung mga dapat pala mag-warm up muna bago mag-exercise. So ganun-ganun, stretching, warm up, ganun, bago mag-walking, bago mag-jogging, bago mag-gym. So, importante yan. Kapag hindi sanay ang katawan at biglang nag-heavy exercise, pwedeng tumaas ang pressure sa ugat. Kailangan talaga mag-warm up muna, ganun-ganun, unat-unat mo ng ugat para hindi mabibigla ang ating ugat sa utak, no? Kasi isa yan, napakadelikado niyan. Maaaring mamatay ang tao kapag hindi makontrol, hindi maagapan, ano? So, number 6, sobrang pag-inom ng alak sa isang pagkakataon. Yung bang akala mo, yung uhaw ka na halos 1 linggo na hindi ka nakakain. O, so ganun, kapag mahigit 1 buwan na hindi ka nakain, yung bang takam na takam ka, yung 1 litro halos ubusin mo isang tigok, ano ba yun, isang inom lang, yun, sa isang pagkakataon yun. So, ang labis na alcohol ay pwedeng magpataas ng blood pressure, makapinsala sa blood vessels. So, guys, ingat-ingat din sa pag-inom, ha. Huwag masyadong atat na atat dahil may masamang epekto din yan sa inyong ugat, sa ating utak. Number 7, paninigarilyo. Lalo na kapag sunod-sunod, ayan, na hindi talaga ito mawawala pag inom, paninigarilyo. Isa rin yan sa may masamang epekto sa ating ugat, sa utak. Parang kumbaga sinisikip ng chemical ng sigarilyo ang ugat ng ating utak para hindi na dumaloy o hindi na yung bang sinasakal ka, yung halimbawa, ikaw na sinasakal ka, hindi ka na makakahinga, mamamatay. Ganon din yung ugat ng utak natin. Kapag pag naipit na yan at hindi na sila makakahinga, may posibilidad na maapekto ng utak mo at magkakaroong ma-aneurysm. Ganon, di ba? So, masama talaga ang pabaniligarilyo at pag-inom. Ang sigarilyo ay nagpapakipot sa ugat, o di ba? Hindi ko pa to nabasa itong mga i-report ko dito, pero tama yung paliwanag ko, tugma yung paliwanag ko. Nagpapakipot sa ugat, nagpapahina sa lining ng blood vessels. O, di ba? Guys, napakahalaga nito, mga mami, mga daddy, mga mema, mga mamsi. So, pakiiwas-iwasan na pang pagsisigarilyo at pag-inom. At ingat-ingat sa pagbubuhat ng mabibigat na bagay at ingat-ingat sa pag-exercise. Kailangan mo na mag-warm up. So, number 8, biglaang pagtaas ng blood pressure dahil sa sobrang alat ng pagkain. Yes, isa rin ito sa mga taong may high blood.
hindi lang nakakataas ng blood pressure kundi nagbibigay din ito ng UTI, no? So, iwas-iwas sa mga maalat. Ang sobrang sodium ay pwedeng magdulot ng spike sa blood pressure, lalo na sa mga sensitibo dito. Yes. Pwedeng magdulot ng spike sa blood pressure. Naku, yung bang bumabara, no? Bumabara sa ugat ng utak natin. Na hindi na dumadaloy, hindi na nagko-continue pagdaloy yung dugo. Kumbaga nai-stuck na lang sila doon na parang hindi na humihinga. Kumbaga sa tao na may hininga, kumbaga sa utak natin kapag may nagkakaroon na yan ng spike sa blood pressure, nai-stuck na sila doon, no? So, yun lang guys. So, bago yan, sana may natutunan kayo. Paki-comment and paki-share naman sa video ito na ito'y napakahalaga talaga sa ating lahat. Paki-subscribe and then sana po nagustuhan niyo po itong aking video. And then, thank you po sa lahat ng nanonood at nagsuporta sa aking mga video. So, hanggang dito na lang guys. Sana may natutunan kayo. Maraming salamat. Thank you for watching.